Panginoon. Praise God. Amen. 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 So mga kapatid, the title of our message this morning is The Cost of Following Jesus. Sa Tagalog, ano ba yung halaga o katumbas ng pagsunod kay Kristo? What are you willing to surrender for Christ or to Christ? Kung tatanungin ko kayo, which is easier to give up to God? Yung 10,000 pesos mo o yung 10 million pesos mo? Alin ang mas madaling i-give up kay Lord? Anong mas madaling i-surrender, Lord? Sa'yo na yung bank account ko, Lord. Alin ang mas madaling i-give up na work? Yung pagiging bank messenger or bank manager? Mga kapatid, itong tanong ko na to, ito yung magsiset ng puso natin sa mensahe na nais ibigay sa atin ng Diyos sa umagang ito. The cost of following Jesus. So as you see, if you have followed the reading of the Word, merong isang young ruler na lumapit sa Panginoon, tumatakbo. Sabi dito sa verse 17, as Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? According to Mark 10:17. So as you see, there is the person like this young man who is the serious seeker of eternal life. Kasi ang tanong niya, good teacher, ano bang dapat kong gawin? What must I do to inherit eternal life? So ano bang characteristics nitong batang ito, itong lalaki ito? Una, according to Matthew 19:20, he was a young man. And then, dito sa verse 17 in Mark chapter 10, he was eager kasi nga tumakbo pa eh. He ran up to him. Pangatlo, respectful, magalang. Kasi sabi, good teacher. Pang-apat, humble. Why? Because he fell on his knees. Lumuhod sa harap ni Jesus eh. Napaka-humble. So, ang tanong ko, how many young people nowadays are like this young man in his outward characteristics? Ilan kaya sa mga kabataan ngayon ang kagaya nitong batang ito, nitong kabataan na ito, na ganito yung kanyang pag-uugali? Marami, konti. Tingnan natin, ano ba yung prophecy 2,000 years ago dito sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3. Basahin natin lahat, sabay-sabay. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, panirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos. Ngunit, hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Tanong ko sa inyo, nangyayari ba itong prophecy na ito na sinulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo 3? Nangyayari o hindi? Totoo o hindi? 2,000 years ago na isulat ito ha. Can you imagine? 2,000 years ago. Nangyayari na pala to. Eh di lalo pa sa panahon natin ngayon. Ang malungkot dito, tingnan nyo, look at the underlined words. Marami ay suwail sa magulang. Marami bang kabataan ngayon suwail sa magulang? Marami, konti. Marami. Dati, di ba, 20 years ago, tingnan mo lang, titigin mo lang yung anak mo, yuko na eh. Eh ngayon, nakakaisang oras ka ng titig eh. Yung anak mo, nakatitig pa rin sa'yo eh. Walang utang na loob. Ito matindi. Walang utang na loob. Wala ka na nga utang na loob, lapastangan ka pa sa Diyos. Marami mga kabataan, lapastangan sa Diyos, hindi lang lapastangan sa magulang. Kaya maraming kabataan, pinaparusahan ng Diyos ngayon eh. Hindi umaasenso ang buhay eh. So, balik tayo dito sa lalaki ito na lumapit sa Panginoon. Kasi ang ganda ng ugali niya eh. Respectful, humble, good teacher, lumuhod pa, good teacher. Anong dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Di ba?
naku siguro no, si Lord tuwan-tuwa nung yung taong ito lumapit sa kanya na ang puso ng Panginoon talagang halos sumabog sa kasiyahan. Kaya lang, sabi doon, sa pangalawa, verse 18, "Why do you call me good?" Jesus answered, "No one is good except God alone." Ano ibig sabihin nung, "Why do you call me good?" No one is good except God alone. Bakit mo tinatawag akong mabuti? Walang ibang mabuti maliban sa Diyos. So, dalawa po ibig sabihin yan, according to mga Bible scholars. Una, ay tinatawag mo akong mabuti, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. So, you are calling me as God. Tinatrato mo ako na Diyos. Pangalawa, ibig sabihin yan, kung sinasabi mo na ako'y mabuti, yung mga sasabihin ko sa iyo, pakinggan mo at sundin mo. Dahil ang sabi mo, mabuti ako, siyempre, kung mabuti ako, wala akong sasabihin sa iyo na masama. Makinig ka. So, ano sabi dito ng Panginoon? You know the commandments. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not give false testimony. Do not defraud. Honor your father and mother. Ano-ano yan yung mga may number na yan? Commandment number 6, do not murder. Do not commit adultery, commandment number 7. Do not steal, commandment 8. Do not give false testimony, commandment 9. Na, may dinagdag si Jesus, do not defraud. Ano yung do not defraud? Huwag kang mandaya. Huwag kang magulang. Honor your father and mother. So, sabi nung lalaki, "Teacher," he declared, "all this I have kept since I was a boy." Ang sabi nung lalaki, lahat ng ito nagawa ko. Yung 10 commandments, nagawa ko. Ang tanong, totoo kaya? Nagawa kaya niya yung 10 commandments na yon? So, tingnan nga natin, ano ba yung mga 10 commandments? Familiar ba kayo sa 10 commandments? So, ito po yung 10 commandments na kompleto. Okay? Na nasa Bible, na nasa Exodus 20 verses 1 to 17. Una, you shall have no other gods before me. Pangalawa, you shall not make idols. Pangatlo, you shall not take the name of the Lord your God in vain. For remember the Sabbath day to keep it holy. Honor your father and mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet. So tingnan po ninyo, no, mga kapatid, alam niyo, if only I have the power, I will impose that the 10 commandments be posted in every classroom, in every company offices and factories, and in every public or government offices. So, kasi paano natin susundin yung 10 commandments hindi nga natin alam. Kaya kung alam natin yan, nakikita natin araw-araw, mariremind ka. Kahit pa paano yung konsensya mo nakabatay ngayon sa 10 commandments. Kaya, eto, balik tayo dun sa lalaki. Sabi niya, "Lord, mula pagkabata, nagawa ko na yan." So ano sagot ni Jesus? Doon sa verse 21. Jesus looked at him and loved him. Tinignan siya ni Jesus, siguro mata sa mata. At ang sabi doon, minahal siya ni Jesus. So ano ibig sabihin nito? Babalik tayo sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Dahil mahal tayo ng Diyos. Lahat mahal ng Diyos. Masama o mabuti, mahal ng Diyos. For God so loved the world. Kaya nga namatay si Kristo sa krus dahil mahal tayo ng Panginoon. So sabi dito, Jesus looked at him and loved him. Hindi sinabi, Jesus looked at him and hated him. Bakit? Alam ni Jesus, nagsisinungaling itong batang to. Bakit nagsisinungaling? Ang sabi ni Jesus, one thing you lack. May isang bagay ka pa na hindi ginagawa. Dahil sabi ng bata, Lord, nagawa ko na lahat. Mula nung pagkabata ko, nagawa ko na lahat. So sabi ni Jesus, aba hindi. One thing you lack. He said, go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Ibigay mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. So, one thing you lack. Ano yung one thing you lack?
a truly intimate relationship with Jesus Christ. Kasi alam ni Jesus na may kulang talaga dito sa batang ito. As you see, a man can be a good person, attending the church, reading the Bible, giving his tithes, serving God in the music ministry or in the church ministry, and helping the community, and yet lack a personal relationship with Jesus Christ that obeys His will. Let me explain that. Pwede ang isang tao sa tingin ng iba mabuti. Dahil hindi ka gumagawa ng kasama, wala kang niloloko, wala kang inagrabyado mga tao. Hindi ka pala mura. Faithful ka sa asawa mo. Umaattend ka ng church. Nagbabasa ka ng Bible, nagbibigay ka ng tithes mo. Naglilingkod ka sa Panginoon doon sa church. Tumutulong ka sa community. Pero ang tanong, meron ka ba talagang personal relationship with Jesus Christ? O ginagawa mo na lahat ng ito dahil obligasyon na lang? Pwede, di ba? Pwedeng ginagawa mo ng lahat ng ito dahil obligasyon eh. Or nakasanayan mo na, o nakalakihan mo na. Pero ang totoo niyan, yung decision mo, ikaw pa rin ang nasusunod. Your will is not subjected or submitted to the will of God. Ginagawa mo pa rin kung ano yung gusto mo. Kaya nga sabi ni Jesus, one thing you lack. Go sell everything you have and give to the poor and you will have treasure in heaven. Then come follow me. So, ibig sabihin, you want to have eternal life, sumunod ka sa akin. So, look at the third sin. The sad response of the young man. Ano yung response ng lalaki? Sabi ba ng lalaki, ay, sige sir, sige po Lord, kaya ko po yan. Gagawin ko po yan. Sige po, ibebenta ko lahat ng ari-arian ko, pamimigay ko sa mahihirap, at susunod po ako sa inyo. Tanong, ganun ba nangyari? Hindi. Dahil ang sabi sa Mark 10 verse 22, basahin natin lahat. But at these words, he was saddened, and he went away grieving, for he was one who owned much property. So tingnan ninyo, sabi doon, he was saddened. Nung binasa ko to, ang ibig sabihin daw nito, umuungol, humihiyaw sa iyak. Umiiyak talaga. Umiiyak, umaatungal itong lalaking ito nung lumayo siya kay Jesus. Why? Because he owned much property. Kung kayo nasa kalagayan nitong lalaking ito, at sinasabi ni Lord, go sell everything you have. Yung mga property mo, yung mga bahay-bahay mo, yung mga villa mo, yung mga mansion mo, ibenta mo lahat yan. Ibigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Susunod ka ba? O iiyak ka at sabihin mo, Lord, hindi ko kayang gawin. Kaya umiyak tong batang to eh. Kasi alam niya, dapat siyang sumunod kay Jesus, pero hindi niya magawa. Bakit? Hindi niya kayang i-give up. Naintindihan niya yung sinabi ni Jesus, kaya siya umiyak eh. Kasi kung hindi niya naintindihan yung sinabi ni Jesus, hindi siya iiyak. At sasabihin niya, sige Lord, pag-iisipan ko po. So, if you were in the place of the young man, would you also be sad and grieving as a response to Jesus? The young man was serious about knowing the way to heaven, yet not sincere in getting it. Iba yung seriousness sa sincerity. Maaari halimbawa, seryoso ka na malaman mo kung ano talaga ang daan patungo sa kaligtasan, patungo sa langit. Seryoso ka, inaaral mo. Ang tanong, sincere ka ba? Kasi may mga tao, they are seriously wrong. They are seriously studying the Bible and yet they are wrongly interpreting the Bible. Itong lalaking ito, his worldly, temporal riches are more important to him than heavenly, permanent riches. Ano yung temporal riches? Yung kayamanan natin dito sa lupa, nauubos yan. Alam mo, 30 years old ka, nung ikaw ay nag-OFW, kumikita ka ng mga 100,000, 200,000, 20 years ago. Pero sa paglipas ng panahon, after 20 years sa pagiging OFW, na wala kang naipon at 60 years old ka na, doon mo marirealize para kang binangungot. Alam niyo, ako nagtrabaho ako 1988, right before graduation sa UE. May trabaho naghihintay sa akin. Nag-retire ako
ng 2009. And then, nagtrabaho uli ako ng 2013. Nag-retire uli ako ng 2015. Alam niyo kung magkano laman ng bank account ko? 30,000. Nung na-realize ko, nako, 30,000? After more than 20 years ng pagtatrabaho, 30,000 lang ang laman ng bank account ko. Alam niyo, gusto ko umiyak eh. Para akong binangungot. Ang bilis ng panahon. What I'm trying to tell you is this. Madaling maubos yung kayamanan dito sa lupa. Pero yung kayamanan sa langit, hindi nauubos yan. Kagaya ni Zacchaeus. Di ba si Zacchaeus nung lumapit sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, Zacchaeus, punta ako sa bahay mo. Dahil yung kaligtasan ay darating sa bahay mo. Ano sabi ni Zacchaeus? Lord, yun pong mga naloko ko, ibabalik ko sa kanila ng 4 na doble. At yung kalahati ng kayamanan ko, ipamimigay ko sa mahihirap. Ano yung sinasabi ni Zacchaeus? Ang sinasabi ni Zacchaeus, handa po akong maghirap, basta makasunod lang ako sa inyo. Kabaligtaran nitong lalaking ito. So it is more difficult for the rich to enter heaven than the poor. Kaya yun ang sabi ni Jesus sa verses 23 to 25. Basahin natin, no? And Jesus, looking around, said to his disciples, how hard it will be for those who are wealthy to enter the kingdom of God. Mas mahirap sa mayayaman na makapasok sa pinto ng langit, sa kaharian ng Diyos. Bakit? Tingnan yung sagot ng Panginoon sa verse 24. The disciples were amazed at his words, but Jesus answered again and said to them, children, how hard it is to enter the kingdom of God. Okay? It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Tingnan yung contrast ni Jesus. Sabi, mas madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayong kaya sa isang mayaman na pumasok sa pinto ng langit. Kung kayo yung mga original disciples, anong reaction ninyo? Alam niyo, I made the research, no, kagabi. The lowest church attendance rates in Western and Northern Europe. Tingnan niyo sa church attendance. The Netherlands, 7% attend services weekly. Sa France, 8 to 11% of the people go to church weekly. Sa Germany, only 6% are active churchgoers. United Kingdom, around 5% attend services weekly. Sa Nordic region, which is Ireland, Sweden, Norway, Finland, only 3 to 5% of the people attend the church. According to sociologists, tinanong ko yung si Google, bakit? What's the reason behind? Ang sagot ni Google sa akin, as societies grow wealthier and more secure, the need for religion continues to decline. Habang yumayaman ng isang bansa, samantala itong mga bansa na to, they started as Christian countries, Mga nagpapadala ng mga missionaries yan. Pero ngayon, tingnan ninyo, nakakalungkot Hindi pa nakalagay dyan yung Denmark. Ang Denmark, 2 to 3% na lang ng population ang umaattend sa church. Kaya yung mga churches sa Europe, alam niyo hindi nga sinira, hindi binuwag, pero yung harap niyan, church, pero yung loob, mga bar, mga skating rink, yung loob, pag pumasok ka. Kasi nga wala nang umaattend They converted it into restaurants. Pero yung harap, hindi sinira yung harap ng structure, yung loob ang binago. Wala na umaattend ng church Why? Mahiyaman na sila That's why the greater adversity is prosperity than adversity. Prosperity is a greater enemy than adversity. Kasi kapag ka mahirap ka, di ba? Lord, tulungan niyo naman kami. Lord, maawa po kayo sa amin. Wala po kaming pambayad ng bills. Lord, wala po kaming pangkain. Lord, wala kaming pambayad ng renta. Palalayasin na po kami. Lord, maawa po kayo sa amin. Di ba ganon? Pero kapag halimbawa, umasenso ka na, ang tanong, ganon ka rin pang manalangin? Mainit ka pa rin mong manalangin? Masigasig ka pa rin mong mag-pray. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa langit. So,
The young man disobeyed the first two commandments. Hindi totoo yung sinabi nung bata na nasunod ko na po yan lahat. Hindi. Dahil yung first two commandments, hindi niya nasunod. Ano yung first two? You shall have no other gods before me. You shall not make idols. Bakit? Ginawa niyang idol, ginawa niyang Diyos, yung kanyang kayamanan. Naintindihan natin. Ang sabi sa Santiago 2:10, ang tumutupad sa buong kautusan pero lumabag sa isa sa mga ito ay lumabag na rin sa buong kautusan. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung ang salvation natin, ang paraan patungo sa langit ay yung sundin, yung 10 Commandments, walang makakarating sa langit. Kasi walang naka-perfect ng gumawa ng 10 Commandments maliban kay Jesus Christ. Lahat tayo, failure tayo. Kaya nga ang salvation natin, by grace through faith. Biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa mabubuting gawa, kung hindi dahil ay kinahabagan tayo ng Diyos. Efeso 2, talatang 10. We have been saved by grace through faith. It is not of yourselves. It is a gift of God, not by good works, so that no one can boast. Walang pwede magmalaki sa langit, Lord, natupad ko po yung 10 Commandments. I deserve to go to heaven. Sabihin ni Lord, sinungaling ka. Walang nakatupad yan maliban sa Panginoong Jesus. Kaya ang salvation natin is not by 10 Commandments. So when the man turned away grieving, Jesus revealed to the man that his true God is his wealth. Naintindihan natin? So, ang tanong, what is the object of your worship? Saan ba nakapako o pundasyon ng pagsamba mo? So, the young man's true object of worship was not God. It was his money. Ang sinasamba niya, hindi ang Diyos. Ang sinasamba niya, yung kanyang kayamanan. So, tingnan po natin, ang sabi dito sa Luke 12:34, your heart will be where your treasure is. Ano ibig sabihin nun? Yung puso mo ay naroon kung nasaan ang iyong kayamanan. So, ang tanong, ano ba ang kayamanan mo sa buhay? Kung ano yung tinuturing mong kayamanan, nandun ang puso mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, for where your treasure is, there your heart will be also. Sumusunod ang puso kung saan or kung sino o ano yung tinuturing nating kayamanan. Naunawaan natin. Are you listening? No? So, kaya nga, ang tindi ng payo ni Apostol Pablo dito sa unang Timoteo 6:10, certainly, the love of money is the root of all kinds of evil. Some people who have set their hearts on getting rich have wandered away from the Christian faith and have caused themselves a lot of grief. Ito yung paalala ni Apostol Pablo. The love of money is the root of all kinds of evil. Hindi sinabing money is the root of all kinds of evil. The love of money, naunawaan natin, hindi masamang yumaman, mga kapatid, Hindi masama ang payaman. Hindi masamang maging milyonaryo. I am praying that the Lord will raise up 30 multi-millionaires from our church. Bakit? Kasi yung 30 multi-millionaires na yan, kayo ang magdodonate ng tigo 1 million para mabili natin itong church property na to. Amen. So, 3 important lessons about radical discipleship. Una, receiving eternal life is not earned by good works or by following the 10 Commandments. Para ka magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi dahil ikaw ay sumusunod sa 10 utos, kundi ito ay biyaya ng Diyos. It is granted by the grace of God through the humility of faith. Titus 3:5. Basahin nga natin lahat ng kababaihan niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paglilinis ng muling kapanganakan at pagbabagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Okay, iniligtas tayo ni Lord paano? Muling kapanganakan. Being born again. And new life through the Holy Spirit. Now, pangalawa, riches are not necessarily a sign of God's blessing. Because true blessing is in following Christ.
Riches can be a hindrance to God's true blessing. A true godly blessing is helping you make Christ the central focus of your life. Tandaan yung sinasabi ko. Hindi kasalanan ng yumaman. Pero kung yung kayamanan na yan, nakakapagpalayo sa iyo kay Lord, aba, kasalanan na yan. Dapat mangako ka sa Panginoon. Lord, payamanin niyo po ako. At ipinapangako ko po sa inyo, hindi ako lalayo sa inyo. Hindi mababawasan yung pagmamahal ko sa inyo. Kung hindi, lalo pang iigting. Lalo pang iinit yung pagmamahal ko sa inyo. Lalo ko po kayong mamahalin. Lalo ko po kayong sasambahin. Make a covenant with God. Kasi kapag wala kang covenant sa Panginoon, patay ka. Gagamitin ng demonyo yung kayamanan na yan para ilayo ka sa Diyos. Kagaya ni Pharaoh. Pharaoh was the most powerful and wealthy man in the time of Moses. Yet, God did not bless him. Hindi dahil, ang yaman niya, blessed na blessed naman siya. Hindi lahat ng kayamanan ay blessing galing sa Diyos. Kasi merong mga kayamanan na gawa ng dyablo para ilayo ka sa Diyos. Tingnan nyo, unang Juan 2:15-17. Basahin natin lahat. 1, 2, 3. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, maging ang mga bagay na sanlibutan. Kung inibig ng sino man ang sanlibutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nahasanlibutan, ang pagnanasa ng laman at ang pagnanasa ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sanlibutan. Lilipas ang sanlibutan at ang pagnanasa nito, subalit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So, tingnan nyo, ang ganda ng pangako ng Panginoon. Ang ganda ng pangako, no, ni Apostol Juan. Pangatlo, na discipleship lesson, remove the one thing that hinders you from following Christ. Remember, the devil is a master at putting less important things in our lives. He is a master in putting less important things in our lives and making them our top priorities. Ang demonyo, magaling yan. Yung mga bagay na maliliit o mga less important, pinapalaki ng demonyo yan. Ginagawa niya na top priority ng buhay natin. At yung mga dapat na top priority, kagaya ng pagsamba sa Panginoon, na paglilingkod sa Diyos, yun ang nagiging least priority natin. Yung mga estudyante, nagiging top priority yung pag-aaral. Nagiging top priority yung kanilang desire na yumaman. Tandaan natin, mga kapatid, ang tunay na blessing galing sa Diyos. Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ang tanong, what is that one thing that God wants you to give up in order to receive eternal life or the fullness of His blessing? Ano yung one thing? What is that one thing? Ano yung isang bagay na meron ka na sabihin natin na hindi naman masama eh. Pero sinasabi ni Lord, i-give up mo yan. Bigay mo sa akin yan. I-surrender mo sa akin yan. So, tingnan nyo to, no? Sa verse 26. Lalong nagtaka ang mga alagad at sinabi nila sa Itzita, kung ngayon, sino maaaring maligtas? Kasi sabi ni Jesus, yung mas madali pa sa isang mayaman, sa isang kamelyo, pumasok sa butas ng langit, kaysa sa isang mayaman na pumasok sa langit. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit kaya ng Diyos, sapagkat lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. So tingnan ninyo itong example ko dito, no? A slave to drugs, set free by Jesus. Why? Because God can change anyone. Naniniwala kayo that God can change anyone? Naniniwala ka na kayang baguhin ng Diyos yung asawa mo? Yung tatay mo? Yung anak mo? Yung tito mo? Yung tita mo? Kayang baguhin ng Diyos yan. Kasi walang pusong bato na hindi kayang durugin ng Diyos. Kaya lang, you have to invest in much prayer. Lumuhod ka sa Diyos. Hindi yung, Lord, kaya mong baguhin yung puso ng asawa ko, bahala na po kayo. Ikaw, anong ginagawa mo? God will work through your prayers.
Kaya nga sabi ng Panginoon, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open unto you. Ano ibig sabihin ng ask, seek, and knock? That is passion in prayer. Dapat passionate ka sa pananalangin. Naintindihan natin? Okay? What are the top 5 things that God wants you to surrender to Him? 5 tiyan. Una, treasures. Yung kayamanan mo. Isuko mo sa Panginoon. Hindi naman talaga sa iyo yan. Pinagkatiwala lang ni Lord yan. Isuko mo, tanungin mo, Lord, paano ko ba gagamitin itong kayamanan na pinagkatiwala mo sa akin? Hindi yung kada sweldo, bili ka ng ganito, bili ka ng gano'n. Ano kaya mabibili ko? Pero yung pagbibigay mo sa Panginoon, hindi ka tapat. Pero sa maraming bagay, mga worldly things, hindi ka nagdadalawang isip. Pero yung sa gawain ng Panginoon, sa pagbibigay, let me remind you, magkano binabayaran natin dito para lang manatili tayo? 46,660. Magkano ang kuryente natin? 20,000. Doon pa lang mag-iisip ka na Saan tayo kukuha nun? Naiintindihan natin kung hindi ka nagbibigay ng tama. Yung talents mo, yung talento mo, binigyan ka ni Lord ng talents, ipagkaloob mo sa Panginoon, magpagamit ka kay Lord. Yung kumpanya mo na pinapasukan, gamit na gamit ka Pinapayaman mo yung kumpanya mo Yung mga factories na pinapasukan ninyo, sabihin natin, top employee of the month. Pero sa church, nagpapagamit ka ba? O para kang tuod? Andiyan ka lang. Magpagamit ka sa Panginoon. Pangatlo, trust. Magtiwala ka sa Panginoon. May mga bagay na sabihin natin na hinihiling mo sa Lord pero hindi pa binibigay sa iyo. O may mga plano ka sa buhay na para bang hindi mo maipaliwanag o may mga nangyayari sa buhay mo na hindi mo kaya ipaliwanag, ipagkatiwala mo sa Diyos. Naintindihan natin? Sabi, bakit ako nagkasakit ng ganito? Bakit nagka-problema yung pamilya ko? Bakit hindi pa ako napopromote? You trust in the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. Pang-apat, your tongue. Yung dila mo. Gamitin mo yung dila mo sa katuwiran, sa kaayusan, hindi sa kasinungalingan, hindi sa paninirang puri. Hindi sa chismis. Gamitin mo yung dila mo sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa pag-share ng salita ng Diyos, sa pag-i-encourage sa mga nangihina sa pananampalataya. Hindi yung paninirang puri, hindi yung paggawa ng mga kasinungalingan. Tandaan natin, sa Book of James, ang dila ay kinumpara sa isang apoy na kayang sumunog sa isang kagubatan. Maraming simbahan na nasisira dahil sa dila. Dahil sa mga maling mga kwento at mga kasinungalingan. Kaya gamitin mo yung dila mo sa ikalalago ng pananampalataya ng mga kapatiran natin. Panglima, your time. Your timeline. Eto, mabigat to. Makinig kayo mabuti. Hindi ba tayo may mga timeline tayo? Lord, gusto ko po 5 years from now, ganito mangyari sa buhay ko. Lord, sana po ganito. Lord, ganito po ang gusto ko mangyari. Lord, ito po ang plano ko sa buhay. Kaya lang, nade-delay. Parang ang tagal mangyari. Yung mga prayers mo, parang hindi sinasagot ni Lord. So, ipagkatiwala mo kay Lord yung timeline ng buhay mo. Naintindihan niyo ba? Do you believe that God loves you? If you believe that God loves you, yung timeline ng buhay mo, ipagkatiwala mo sa Diyos. Huwag mo unahan si Lord. Because God is neither delayed nor ahead. Hindi siya nahuhuli at hindi rin nahuuna. Si Lord laging perfect ang timing. He makes beautiful everything beautiful in His own time. So, meron isang kwento dito, the car keys. Angelo was a young professional who loved his independence. His freedom led to late-night parties, reckless spending, and empty relationships. One Sunday, the pastor preached, "Go sell what you have, then come follow me." So yun, umattend ng church si Angelo.
It felt like Jesus was speaking to him about control. Kasi itong si Angelo, yung bang tipong yung freedom niya, late night parties, and then maraming mga kafling, gwapo kasi, matikas, matalino. Kaya marami siyang mga karelasyon. Pero nung nakinig sa sermon ng pastor, kagaya nito, go sell what you have, then follow me. So, natamaan ng gusto si Angelo. Nung gabi na yon, si Angelo, while sitting in his car, holding the keys in his car, ang sabi, Lord, I have been driving my own life, but I keep ending up lost. Tonight, I give you the keys. Ibinibigay ko po sa inyo yung susi ng buhay ko. Kayo na po ang magpatakbo ng buhay ko. He surrendered to Jesus and everything changed. Unti-unti, nagbago yung buhay niya. He found true freedom when he let the Lord Jesus Christ drive his own car. Doon sa verse 28, nagsimulang magsabi si Pedro kay Jesus, tingnan po ninyo, iniwan po namin lahat at sumunod kami sa inyo. Sabi sa verse 29, sumagot si Jesus, tinitiyak ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, mga anak, o mga lupain dahil sa akin at dahil sa magandang balita na hindi tatanggap sa panahon ito na makaisandang ulit ng mga bahay, mga kapatid, mga ina at mga anak at mga bukid na may kalakip na pag-uusig at sa panahong darating ay tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Ang ganda ng tanong ni Pedro Lord, paano naman kami? Parang sinasabi ni Pedro, itong lalaking ito, hindi niya kaya i-give up yung kayamanan niya. Kami, iniwan namin lahat. Anong naghihintay sa amin? Si Pedro talagang tuso Kinumpara niya yung sarili niya dito sa lalaking ito na tumalikod kay Jesus. Lord, hindi kami tumalikod Isinuko namin lahat sa inyo. Anong naghihintay sa amin naman ngayon? What is in it for us? Ang ganda na sinagot ni Jesus Sinasabi ko sa inyo, sinisigurado ko sa inyo, walang nag-iwan ng bahay ng magulang ng anumang ari-arian para sa magandang balita nang hindi tatanggap ng 100 doble ng pagpapala sa buhay na ito at sa darating na buhay. The blessing of the Lord will multiply 100 times in this life and in the life to come for all those who surrendered everything to the Lord. Naintindihan niyo ba? Amen? Amen. Tingnan niyo itong lalaking ito. Ang sabi niya, man's finances increased 500% once he trusted God with his money. 500%? Can you imagine? 500% ng kanyang kayamanan lumago nung sinuko niya sa Panginoon. In conclusion, ang sabi doon sa Mark 10:27, with man this is impossible, but not with God. Because all things are possible with God. Ano ibig sabihin nun? Mahirap sa isang mayaman na pumasok sa langit. Totoo yan. Pero walang imposible sa Diyos. Kahit gaano katigas ang puso ng tao, kayang palambutin ng Diyos. Kahit yung asawa mo, yung anak mo, kahit ikaw mismo, ang tigas ng puso mo, gagawa ang Diyos ng paraan para mapalambot yung puso mo at matuto kang sumunod sa Panginoon. Because nothing is impossible with God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ang mensahe mo ay tumagos sa aming mga puso. O Panginoon, dalangin po namin, Lord, ang mensahe mo ay maging makapangyarihan na baguhin ang aming mga buhay. O Panginoon, dalangin po namin, lahat-lahat kami, maisuko namin ang buhay namin sa iyo, lahat-lahat, 100%.
para sa iyong kalulatian. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Praise God.